Hindi na nakakilala kay Jonah. Alam na natin yung ang ano ni Jonah, lalo na ng mga bata, ano. So, pero tingnan natin ngayon ang kakaibang sinasabi ng Panginoon. So, ano nga po, yung ang Jonah, ibibigay natin ngayon yung Jonah, babasahin natin, pero basahin natin patong in terms of video. So, Jonah 1 hanggang I think it's 17. Makinig po ang lahat. Pakipatay mga po yung ilaw. The word of the Lord came to Jonah the son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us, so that we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us? Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. He said, In my distress, I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, I said. So, doon muna po tayo kasi maraming part yun na pag-aaralan. Pero ito, first part tayo ng Jonah, Book of Jonah. So, sa umaga pong ito, ang gusto ko pong i-emphasize sa atin is yung paano ba tayo makinig at listen sa voice ng Panginoon. Paano ba tayo mag-responde? Pero unang-una, na tanong doon, alam ba natin kung ano yung voice ng Panginoon? Kasi kung hindi natin alam, talagang hindi tayo magre-respond. Diba? So dapat alam natin na ang panggaling pala sa Panginoon yun. Alam niyo po yung may walkie-talkie, meron, alam niyo naman yun, yung mga ginagamit ng mga guard. Itong walkie-talkie, nag-work lang yan sa malapitan, hindi yung malayo, doon lang, di ba, sa mall, andun yung mga kausap mo. And then pagka ang walkie-talkie ay ipe-press mo yung isa, meron doon speak, di ba, parang ganon. And then, i-release mo, and then mag-listen ka naman. Hindi pwedeng, hindi two-way yun eh. Hindi po pwedeng at the same time mag-speak ka and then at the same time mag-listen ka. So kailangan na pinapress mo yun, yung speak and then i-release mo para mag-listen ka naman dun sa isa.
So, at yun ay, ano lang yun, short distance lang. Talagang intentional mong kakausapin kung sino man yung nandun sa kabila. No? So, ganun po, dapat ang maging, ano natin, intentional tayo makipag-usap sa Panginoon at hindi lang tayo nag-i-speak, hindi lang tayo nanghihingi, hindi lang tayo nagsasalita, kundi nag-listen tayo. So, paano ba tayo mag-listen sa Panginoon? At ano bang mga way ang kailangan natin para marinig ang Panginoon sa buhay natin? Unang-una, voice ba ng Panginoon talaga yun? Gaano ba tayo kasigurado, di ba? Gaano ba tayo kasigurado na voice ng Panginoon? Saan ba natin nakikita na nararamdaman ang voice ng Panginoon? Pwede sa circumstances sa buhay natin. Alam niyo po ba sa mga nangyayari sa buhay natin? Sa mga experience, mga situation natin sa buhay? May voice ng Panginoon doon. Merong itinuturo sa atin ng Panginoon. O saan pa? May Holy Spirit na nandito pa sa puso mo. Di ba merong ganun? Parang konsensya. Pero hindi konsensya po yun. Holy Spirit yun na nagsasabi sa iyo, o bumalik ka doon kasi kailangan mong ipag-pray. Pero minsan tayo parang hindi natin sure kung ang Panginoon nga talaga yun. Di ba? O, ano pang way para natin malaman na voice ng Panginoon yun? Sa mga spiritual father and mother natin, sa mga godly people, sinasabihan ka, nagtuturo sa'yo, ginagamit ng Panginoon yon, sila, ang authority na leadership na nandito para i-guide ka at malalaman, halimbawa, katulad nito, itong way na to, merong sasabihin sa iyo yung Panginoon. Yun, voice ng Panginoon yun. Hindi ito yung voice ng Panginoon at literally sasabihin niya na April, pumunta ka doon, parang ganito. Hindi ganun. Iba na ang time natin ngayon. So, yun, kailangan malaman natin para makapag-responde tayo. Kasi hindi natin respondihan ang gusto ng Panginoon sa atin kung hindi natin siya kilala. Ang tanong doon, kilala na po ba natin ang Panginoon talaga? Kasi pag hindi natin kilala, kailangan natin kilalanin. Kasi hindi lang po ang pagpunta dito sa church ay ititik mo lang na box para masabi na ikaw ay Kristiyano. Ang Kristiyano po ay sumusunod sa Panginoon, kilala niya ang Panginoon, at kilala niya ang boses ng Panginoon. Kasi may mga dalawang boses yan. Alam nyo kung anong boses yung isa. So, dapat kilala niyo po yun. So, basic po yun sa isang Kristiyano, no? Na kailangan, save ka, kilala mo ang Panginoon, alam mo kung sino siya, at sinusunod mo siya. Amen? Okay po tayo? Okay, so, ayan, are you tuned in? Naka-tune in po ba tayo? Oh, that's good. Hindi nyo na pala kailangan ng aking message. Okay, so, paano tayo mag-responde sa Panginoon? Meron po ang tinatawag dito na acronym, no? Respond. Yung number 1 is R. Ang ibig pong sabihin ng R is recognize His voice. Ayan yung una. Ayan yung una. Ano sabi doon? The word of the Lord came to Jonah. Alam niyo po ba ang Panginoon very specific siya? Hindi niya po pwedeng sabihin sa kabila na hindi ito pagka nag-speak sa atin ng Panginoon, specific siya sa iyo, mararamdaman mo yun. Mapi-feel mo yun. Malalaman ng isip mo na ang Panginoon yun. Very intentional siya sa puso mo na nakikipag-usap. And then, si Jonah, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the city of Nineveh and preach against it. Kasi ng mga time po na
bayan ng Ninive ay makasalanan. So, alam niyo naman ang Panginoon, talagang mahal niya ang mga tao. So, kaya nagsisend siya. Pinili niya ngayon si Jonah na pumunta doon. Ano ginawa? Si Jonah, alam niya yun. Na-recognize niya na ang Panginoon ang nag-utos sa kanya, no? Ano ginawa ni Jonah? Run from it. Nagtago, ano? Nagtago. Ganun po ba tayo pagka may mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon? Ito na yon, parang nararamdaman mo na. Sinasabi na sa'yo. Eto na, nakikita mo na sa scripture. Pero hindi ka pa rin sumusunod. Diba? Gusto mo po ba natin lamunin tayo ng big fish to be able to respond sa Panginoon? Ito po yung makikita natin sa story ni Jonah. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Yun po ang talagang totoong anak ng Panginoon. They know me and they follow me. Kung kilala natin ang Panginoon at alam natin na Lord natin siya, ano po ang ibig sabihin nun? Dapat po i-follow natin ang Panginoon. Pero si Jonah, it's the other way around. Pero sa first part lang po, naging ganun si Jonah. Sa second part ay tumalima naman siya. Pag-uusapan natin ang first part eh. So ito na lang, kanina yung pinag-usapan natin. God still speaks through Scripture, the Holy Spirit, and circumstances. Idagdag ko nga dyan yung mga godly people, like-minded people na katulad natin. Kaya alamin natin kung sino yung mga sinasamahan natin at sila ang magbibigay sa atin ng godly counsel sa buhay natin. Okay po. Nagpapay po ba tayo ng attention doon pagka mayroong prompting ang Panginoon? Di ba may mga ganon? Ewan ko po kung nararamdaman nyo yun. Kasi magkakaiba naman the way yung relationship natin sa Panginoon on how you pray. Pero may prompting yan eh, mararamdaman mo. Pag may ganon ba, nagpe-pay ba tayo ng attention? O dahil sa business natin sa buhay, ay, hindi ko na masyadong yan kasi may gagawin naman ako. Mula 7 to 5 naman, nagtatrabaho ako, tapos pagdating ko sa bahay, magluluto pa ako, asikasuhin ko pa yung mga anak ko, yung ganito, tapos kinabukasan, matutulog na ako. 10 o'clock na, magigising na naman alas 5. Routinary ang buhay. So, kasi hindi ko naman nabibay siguro yung attention ko doon sa mga ganun. Kasi busy na ako sa buhay ko. Pero po, sino po ba ang nagbigay sa atin ng buhay? Diba? Sino ba ang nagbigay sa atin ng trabaho? Sino ba ang nagbigay sa atin ng mga anak? Diba? So, yun po ay isang tanong, nagpe-pay ka ba ng atensyon pag merong sinasabi sa'yo ang Panginoon? O you tend to ignore it because of the busyness, o may sakit ka, o may ganito ka. Too many reasons. Gusto kong ito lang gagawin ko, may business ako, so I want to, to be succeed, to have a success sa aking profession. So, mamaya na yan, Panginoon, hindi ko na muna yan na masyadong tinitingnan niya. Basta ako nagsisimba naman ako. Basta ako ay nagpatatides naman ako. Okay na yan. So kung ganun po ang attitude natin, paano tayo lalago? At paano lalago ang church natin? Komportable na po ba tayo ng ganun? Komportable na po ba tayo na na-save tayo at nagbabible study tayo? And it's for our own benefit. Alam niyo po ba kaya tayo naging Kristiyano at kaya tayo naligtas? Merong isang tao na nagbigay sa atin ng seed na manampalataya ka. Yung tao na yon ay pinractice niya ang gusto ng Panginoon. So ano gagawin mo? Nasaan ka bang level ngayon? Komportable ka na ba sa pagiging Kristiyano?
Hindi ko sinasabing lang ang Kristiyano. Ibig sabihin ko lang, Kristiyano. As in, kilala lang ang Panginoon. Ito ba? E. So, ano yun respond. E. Eliminate distractions. Para po malaman natin na voice ng Panginoon yun, para mapakinggan natin yun, eliminate po natin ang mga distractions. Ano po ba mga distractions? Marami po. Buo, sa mundo po tayo ng mga puro distractions sa buhay. Ikaw, gusto mo, maging mayaman, magkaroon ng kotse. So pagka may inutang mo yung kotse, syempre, kailangan mong bayaran yun, magtrabaho ka na magtrabaho hanggang sa pagod na wala ka ng oras. Hindi ko sinabing bali ang mga kotse. Gusto po ng Panginoon, mag-prosper tayo. Gusto ng Panginoon, mag-bless tayo financially. To be able to bless others. Ang sinasabi ko lang po, ano ba ang focus mong una? Diba? Walang problema doon. Gusto ng Panginoon yun. Actually, we want to become rich. Dahil nakikita natin, marami tayong dapat pagpuntahan ng pera natin. Pero isa po sa mga distractions yun. Ano pa? Mga distractions sa buhay. Diba? Alam niyo po ba ang Pilipinas, number 1 yan sa mga social media. Kaya pagka sinasabi doon na nasa Australia ako sinasabi nila, alam nila na pagka-Pilipino, magagaling sa mga social media yan. Kasi parang number 1 user tayo eh. Number one, tayo nood ng mga reels at kung ano-ano pang content. I-filter po natin. Diba? Hindi lahat ng napapanood ay dapat i-absorb mo. So, wag mo na munang, kailangan mo pong magkaroon ng disiplina sa sarili mo para yung oras mo ay mailaan sa Panginoon, para makapag-listen ka sa Panginoon. Kasi puro yun, natapos na yung isang araw sa buhay mo, nagtrabaho ka na nga, andito na nga, tapos ito pa yung kasuhin mo. Distraction po yun. Ito po ay binigay sa atin para i-use sa magandang, maayos na paraan. No? Kung tayo ay iba na ang nagiging direksyon, lalo na yung mga kabataan, ay hindi po maganda. So I suggest po yung mga baby pa lang, mga hanggang ilang years, huwag niyo po paano yun ito? Kasi parang feeling nyo, ito na yung kapalit ng pag-aalaga at kung hindi nyo pag-aalaga, yan na lang kaysa mag-istorbo ka sa akin. It's kind of parenting din, no? Hindi natin dapat exchange yung ganong bagay sa mga anak natin. At sumunod naman po, yung mga bata, yung mga anak ko siguro, ano ba sila nagdito? Talagang meron akong sila noon eh. Meron silang cellphone, ewan ko anong age. Pero, hindi nila pinapalagay ko sa kanila sa, I don't know kung saan yun. Sa isang lugar yata, and then pag-gising nila, kukunin nila. Pero later on naman, naging maayos na yung pag-handle nila nun. Ng ganun. Actually, limited ang social media nila. Wala silang Facebook. Meron, pero they're not actually using it. Merong mga ganun. Ibig sabihin, hindi naman masama, no? Wala naman akong sinasabing masama yun. But, kung ito ay nare-replace ang oras mo sa pamilya mo at sa Panginoon, mali po yun. So ano po ang mga iba pang mga loud noises sa buhay natin? Marami, no? Marami mga loud noises sa buhay natin. Ito po ay hinder sa pagsunod at pag-listen sa Panginoon. Mga kasalanan ginagawa natin. Hidden
Alam niyo po ba na alam ng Panginoon yun? At one time, one day, i-expose ng Panginoon ang hidden sin ninyo. Ang hidden at ang mga secret na kasalanan na nabubunyag po yan. So, alam ng Panginoon yan. Ask niyo po yung sarili niyo kung ano yung mga yun. Okay? S. Seek Him in prayer. Paano po tayo mag-pray? Paano tayo manalangin sa Panginoon? Paano tayo makipag-usap sa Panginoon? Kasi kung di ba ba ang prayer ay ating spiritual air, hindi natin maririnig ng Panginoon kung hindi tayo nananalangin. Or, meron naman nananalangin. Ano naman yung pinapadalangin? Puro me. Pahingi. Pag ganun po, hindi rin maganda na hindi tayo nahingi sa Panginoon, ano? Ang prayer, hindi lang panghihingi. Hindi lang pag-uutos sa Panginoon. Gawin mo po ako, gawin mo. Ano ang Panginoon? Genie? Na pagka inano mo, tapos bibigay ka na kagad. Hindi po ako gano'n ng Panginoon. Yung tatay at nanay natin, hindi lang ang pag-communicate yan ay humingi. Sabi mo din yung nangyari sa buhay mo, ano yung gusto mo, ano yung mga plano mo sa buhay, ano nangyari sa'yo. Yung mga ganon. Gusto po ng Panginoon, intimate yung relationship natin sa Kanya. At ang ating pakikipag-iigan, ang ating panalangin sa Panginoon ay nakaka-build ng relationship yan. Nakaka-build ng relationship po yan. At feeling mo lagi na anak ka ng Panginoon pag regular kang nananalangin sa Panginoon. Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you. Yun po, idaya natin. Tandaan niyo yun. Jeremiah 33:3. Yun, call unto me. Lagi po yun. Yun ang isipin natin dito sa ating cellphone. Si Jonah, hindi po siya nanalangin bago siya nagtago. Di ba? Parang inutusan sa Panginoon, instead na manalangin siya, inano niya yung instinct niya na ayoko. Hindi siya pumunta sa isang lugar na, Panginoon, ito po bang sinasabi niyo sa akin? Mahirap po kasi para sa akin. Marami pong time na mahirap. Kasi komportable na tayo sa buhay natin di ba? Maraming beses na parang ang hirap sumunod. Ang hirap gawin ng ipinapagawa ng Panginoon. Yung prompting ng Panginoon kahit alam natin. Halimbawa, isang leadership opportunity sa iyo. Pero, ayaw mo dahil, public speaking yan, ganito yan, hindi ako marunong sa ganyan. Naku, ganito yan, hindi na ako. Basta ako, uupo na lang ako. Okay na ako doon kasi ganito naman ako si Cynthia. Wala naman talaga akong gift Hindi po totoo yun. Huwag niyong sabihin wala kayong talent o gift. Everyone na in-rate ng Panginoon, may purpose tayo sa buhay natin. Hindi niyo lang po na-discover kung ano yun. Amen po ba? Yung po hindi nagsasabi amen, hindi pa niya alam, ano nga ba yung gift ko? So, kung kayo po ay medyo magaling sa pananalita, halimbawa, encourager, gawin niyo po yan sa mga kapitbahay niyo. Hindi niyo po gagawin yun to marites, no? Kasi ang maganda po kasi, yung positive na ibinibigay, yung gift na ibinibigay natin sa atin ng Panginoon, gagawin natin yung positive. Kaya lang yung iba kasi, nagagamit yun negatively. Diba? So, ngayon po, si Jonah, nag-pray ng huli na. Nakita nyo, nag-pray siya ng huli na Tayo po ba, nagpa-pray lang pag nasa crisis tayo? Lord, maganda yung buhay, ano? Okay naman, maayos, may pera,
walang sakit, normal ang buhay sa church. O kaya, huwag mo na muna mag-church, wala namang may mga kaibigan, ganyan. Okay yung buhay pag gano'n. Tapos, may nangyari sa buhay niya. Nagkaroon ng malaking problema. Punta na naman sa church. Tapos, doon naman nanalangin. Pagkatapos, sinugot ng Panginoon yung kanyang dalangin. Okay lang. Babalik na naman sa dati. Alam niyo po ba, ano talaga mangyayari doon? Tawag doon, cycle. Kasi hindi tayo natututo. Pag natuto tayo sa isang bagay, iba na naman yun. Pero pag yun ang problema mangyayari sa'yo kung hindi ka natututo. At hindi lang po ang church ay open sa mga may problema. Lahat po, kahit masaya yung buhay. Diba? Kailangan po ay lalapit tayo sa Panginoon. Marami pong mga time na ang Panginoon ang gusto nating sumunod sa atin at hindi tayo ang dapat sumunod sa Kanya. Ano pong sabi sa Biblia? Seek ye first His kingdom. Lagi natin narinig ito, di ba? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all the things will be added unto you. Paano po ibig sabihin nun? Tingnan natin kung ano ibig sabihin nun. Unahin mo siya sa iyong buhay. At lahat ng gusto mo, lahat ng naisin mo, ay mapapasayo. Hindi po the other way around, ha? Lahat ng gusto mo muna ang gagawin mo, sige, okay, ito muna kasi may goal ako Lord eh. Kailangan matapos ko to, tapos magkaroon ako ng bahay eh, tapos may kotse ako, tapos ganito ako, tapos saka na lang. So nasa likod yung Panginoon. Ito na yung mga mga goals mo, ito na inuna mo. Ito na, sumusunod naman ang Panginoon sa'yo. April, ito po, April. Hindi na kasi ito. April, nandito ko. Doon sa likod. Pero kung the other way around, andito yung God. Ano si April, ito halimbawa ang God. Yung God na nag-lead sa'yo. Ito yung mga blessing ng Panginoon. Ayan, sinabi ko, nakukuha mo. Kasi nandun ka. Ang inuna mo, ang Panginoon. Natatakot po ba na tayong unahin natin ng Panginoon dahil hindi natin ma-achieve ang gusto natin? Hindi po dapat nakaalam lang din po yan. Di po ba? Sabi nga, unahin mo ang Panginoon at lahat ng bagay ay maipapasayo. P, prepare your heart. Pang-apat na po yan. Jonah's heart wasn't ready to love the people in Nineveh. May mga time po kasi na parang iingit siya siguro, ayaw ni Jonah na mga tao doon kasi mga sasama nga eh. Mga sasama Lord yan. Pag naman aanoy ko yan, hindi na. Ganun po ba tayo? Wala ba tayong heart doon sa iba? Naingit po ba tayo? Nakapagkat pati. Kasi na po natin yung mga ganun. Magugunaw na mundo. Medyo ba hindi po natin alam. Pero ibig ko sabihin, it's not about us. Lagi ko sinasabi yun, it's not about us. Kaya po na kami natin dito, kaya po lagi tayong may mga ganito, hindi dahil sa atin yun, dahil sa Panginoon. Lagi natin i-go back kung sino yung reason kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus. Hebrews 3:15. Sabi niya, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag po tayo maging manhid. Minsan may gano'n manhid na eh. Parang wala nang nararamdaman. Kung ano na lang, okay na ako doon. Diba? Kasi komportable na tayo sa buhay natin, magsasilbi ba ako sa Panginoon? Bakit ko papapahirapan ang sarili ko? Parang gano'n, no? Kami po mag-asawa, babalik kami dito, yung school ganito. Kung tutusin, honestly, nasabi ko sa sarili ko yun, ano pa ba yung, bakit ko ba ginagawa pa ito?
parang ang hirap na, hindi mahirap kasi hindi naman ganun kami kami. Ibig sabihin ko, parang komportable na yung buhay namin sa Australia. Parang wala naman yung mga kapatid ko, nandun na rin, nanay ko, paunti-unti. Bakit ba may school pa? Bakit pa may pupunta pa kami dito sa Bangan? Diba? Yung ganun po kung komportable na tayo, tapos ayaw na natin i-share yung blessing natin. Kasi as nga me nga Ibig sabihin po, pag ganun na ang thinking ng isang tao is selfish po yun. Diba? Kasi ang sinabi ng Panginoon is you share your blessing. At unahin mo yung mga tao kasi nasave ka na. Nasave ka na. So, yun ang ating mandate, ang purpose natin sa buhay po. Are you willing to obey even if God asks something difficult? Diba? Kung pili mo ito sinasabi ng Panginoon pero parang mahirap, hindi na lang. Diba? Pero it takes courage po to be able to follow Christ. Kaya dapat po manindigan tayo, hindi tayo weak. Strong po tayo. Obey immediately. Ito po maganda. Bakit po? Kasi itong si Jonah, nag-disobey siya. Una, pero nung part na po na huli, ay nag-obey din naman siya. So palagay niyo po ba, obedience yun? Diba? Nag-obey naman siya eh. Obedience po ba yun? Alam niyo po ba na ang delayed obedience ay disobedience din? Yung mga anak-anak natin, pag inuutosan nila, sino po yung may nanay dito? Ayan. Dami, no? So, may mga pagkakataon na hindi ko po sinasabi na ito ay example lang. So, pagka nag-obey tayo, hindi po natin i-delay na matagal pa, ginamot pa tayo ng 1 taon. Yung journey na yon, ang dami mo na pala na-experience na negative. Ito nga ang pinagawa ng Panginoon, gumanito ka, gumanong. And ito pa rin, back to basic ka pa rin. Sinunod niya later on Pero ano nangyari sa kanya? Nung hindi niya sinunod, ano po nangyari nun? Maraming nangyari Kung hindi niya sinunod, punta siya sa bangka, nagkaroon ng storm, nadamay pa yung mga tao na nandun, di ba? Tapos napunta siya sa belly ng fish. Hindi ko pa ma-imagine kung paano yun, nandun sa belly. Ang hirap po nun, Parang tayo, minsan nakakrush yung heart natin pagka meron tayong mga krisis sa buhay. No? Diba? Ang hirap. Paano ko malalagpasan ito? Diba? Pero kung nag-obey po tayo sa prompting ng Panginoon, hindi po sinasabing walang krisis ang isang pagiging Kristiyano. Madami po yan. Marami yan. Mas marami nga tayo sa iba Pero meron tayong Diyos at meron tayong kakayanan para ma-solve ito. Dahil andito ang Panginoon sa atin. Pero yung iba, walang hope. Pag nagka-crisis, ano ginagawa? Nag-rebelde. Nagpapakamatay. Ano ginagawa nila sa buhay nila? Maalis. Kala nila yun ang solusyon. Nagda-drugs. Mas maano to po. Kakalimutan ko na yung mga nangyayari sa akin. Ayoko. Mag-iinom. Diba? So, ganun po. Luke 11:28, Blessed are those who hear the word of God and obey it. God's commands are not suggestion. Pag sinabihan tayo ng Panginoon na ito gawin mo, commandment yun. Yung prompting ng Panginoon sa atin, sinabi, ay totoong utos niya yun, totoong sinasabi niya yun.
Hindi siya nagsasuggest. Ay, baka Pastor Jerwin, pwede mong gawin ito. Hindi ganun pag ito sa Panginoon. Direct siya, sabi nga, intentional, direct, and personal. And, never walk alone. Sino-sino po ang may gustong kasama sa buhay nila na ayaw nilang mag-iisa? No man is an island, di po ba? May mga time na yung mga tao kasama natin ay makakatulong sa atin. May mga time naman na sila ang makaka-distract sa buhay natin. So, i-filter po natin yun. Tingnan niyo po, isipin niyo nga po ngayon kung sino ang mga kasama niyo sa circle ninyo. Kasama niyo po ba ay yung mga nasa kanto na nanginginom? Magiging ganun ka rin. Sabihin mga ilang araw din, ganun ka na. Huwag mo sabihin nag-ano ka sa kanila. Pero kung lagi-lagi mo silang kasama, ay magiging ganun ka. So, piliin po natin kung sino ang makakasama natin. Napakahalaga po nun. At never walk alone. Kung isa ka lang, nag-iisa ka na, ikaw nagdidesisyon. May marami po akong mga experience dyan. Nakala ko, alam ko na. Akala ko matalino na ako. Akala ko magaling ako sa mga ganito, pero hindi ako nagsisik ng counsel. Okay yan, kasi alam ko yung pasikot-sikot yan. So, ang gagawin ko, hindi ako nagpe-pray. Lalo na nasa Australia pa. Hindi ako nagpe-pray. Minsan nga, kahit sa alam, hindi ko na kinungusot. Ito, gagawin natin ito. Kasi ako po kasi very proactive. Basta may nangyari ganun, susolusyonan ko yun. So, akala ko kasi parang kaya ko. No? May mga ganong personality po kasi. Pero alam niyo po, malaking lesson ng mga natutunan ko sa ganun. Kasi kailangan mo ng mga tao na magsasabi sa'yo, mali ang direksyon mo. Diba? Isa Cynthia, baka ito pwede natin i-consider ito. Kaya dapat po, mahalaga na ang Panginoon na lagi natin kinukonsulta. At dapat din, meron tayong circle of friends na or church mate, or connect group, or Bible study group na makakapagpalakasan sa atin. Plans fail for lack of counsel. Ganda nun, ano? Magpaplano ka. Ngayon, ito yung plano ko. Papasikatuparan ko lang. Pero alam niyo po ba pala, totoo pala yun, na kung walang nag-guide sa'yo, kahit ano ang gusto mong marating, ay mag-fail yan. Kasi hindi lahat ng alam mo tama. Kailangan mo ang Panginoon, kailangan mo yung mga tao na sa paligid sa'yo, kailangan mo yung pastor mo, kailangan mo yung asawa mo. Ngayon po, sino yung mga nakakasurround sa atin para makatune in tayo sa Panginoon? Hindi tayo makakatune in sa Panginoon kung ang mga kasama natin lagi nagchichismisan. Di po ba? Na pag umaga pa lang, wala ka nang ginagawa, nakawalis ka na sa bakuran mo, pupunta ka na sa kapitbahay. Walang tune in na wala kang maririnig sa Panginoong prompting doon. Kasi puro yun ang laging kasama mo. Ang isipin mo ba na lang yung nangyari sa buhay ng kapitbahay mo, nangyari dito? Huwag na po natin pakailaman yung buhay nila. Kasi meron naman tayong sariling buhay. Pakailaman po natin kung paano tayo mag-grow. Kung ano yung ma-contribute natin. Kung ano yung ma-share natin sa kapitbahay. Kahit hindi po financial, kahit hindi material, baka ipag-pray mo lang ang kapatid. Alam mo po bang napaka-halaga nun, di ba? Pero kung ang masasabi mo ay hindi makakatulong sa kanya, huwag na po natin gawin. D, sa huli na po ito, discern continually.
Binigyan po tayo ng discernment ng Panginoon. Ano po ba sa Tagalog yung discernment? Ha? Para alamin. Ha? Para maramdaman. Ano ba yung discernment? Basta discernment. Alam niyo na po yun, ano? Alam niyo na ba yun? Para ma-feel, ma-alamin, ma-discern. Yun. Diba? Diba parang pagka meron kang feeling na hindi ito maganda? Yun, discernment yun. Sinasabi na ng Panginoon sa'yo, hindi maganda yan, huwag ka na dyan, mapapama ka dyan. Gamitin po natin yun kasi gift ng Panginoon yun. Pagka wala tayong ganun, parang ano lang yan eh, parang common sense. Alam mo na na mapapahama ka, pumupunta ka pa doon. Ay, hindi Sister Cynthia, nandun yung mga kaibigan ko, pupunta lang kami sa doon sa concert ba ng yung mga, hindi ko sila yung mga concert pala na yun, hindi sa Panginoon. Mga rock and roll pala, no? O di na, ka na. May nagda-drugs pa pala sila doon. Kung ano yung ginagawa nila. Alamin mo na dapat yung pinupuntahan mo. Alamin mo kung ano yung sasabihin mo. Alamin mo kung sino yung magiging kasama mo bago ka mag-say yes. Eventually naman, si Jonah ay nag-respond correctly. Pero mas dapat na-discern niya para ma-avoid niya yung unnecessary crisis na nangyari sa kanya o maraming detour siya. Kung ma-discern po natin na sana maaga, hindi na tayo lalakad o liligo-ligo sa mga daan-daan, di ba? Kung alam ko lang yung si Cynthia, kung alam ko lang yun. Kasi nga po, dahil nga, sinunod natin yung sarili natin. Tanong ko po sa inyo bago ako mag-close, no? Ano pa po ba ang dapat natin hintayin bago tayo mag-responde sa Panginoon? Ano pa po ba yung hinihintay natin? Hinihintay pa ba natin na yung mga anak natin ay lumaki? Hindi ba pwedeng kahit maliliit pa lang sila, ay nandito na tayo sa church at nanilikod? Hindi ba pwede na kasama natin ang pamilya natin? Kailangan po ba na magkatrabaho muna tayo bago tayo pumunta sa Panginoon? Kasi busy-busy tayo kahanap ng trabaho. Akala po ba natin hindi tayo bless ng Panginoon? Kumaga, akala po ba natin dapat natin unahin yung paghahanap ng trabaho? Hindi ko po sinabing ano niyo po yung word na yun, ha? Hindi ko po sinabing hindi dapat kayo may trabaho. Gusto ng Panginoon. Pero ang mahalaga po, inuuna. Sino yung focus mo ba? Unahin mo ang Panginoon. Gusto mo ba natin mayaman na tayo? Pagka, hindi po mangyayari pa yun. Nasa ekonomiya ng Pilipinas. Pag mayaman na ako, doon ako siya mag-bless ng tao. Alam niyo po ba kahit ano lang yung nandito sa inyo, makakapag-bless kayo ng tao. Ang blessing po ay hindi lang material things. Diba? Tayo po tayong lahat. Salaksinin po natin ang ating Panginoon, ang ating puso. Alamin po natin yung puso natin. Ako ba ay nakatune in sa Panginoon o sa mga distraction sa buhay? Distraction na naalala ko ang aking tatay, nanay, mga anak, naalala ko ang kakainin ko kinabukasan. Naalala ko ang mga nangyayari sa buhay ko na kailangan ko ng pera, kailangan kong mahil, kailangan ko magpalaki ng anak,
kailangan kong kumain ng 3 beses. Paano ko gagawin yun kung hindi ako magtatrabaho na magtatrabaho? Sa oras ko nito, kahit anong kalagayan mo, kahit sino ka, at kahit anong ginagawa mo, may title ka man o wala, may pera ka man o wala, hindi yun ang mahalaga sa Panginoon. Mahalaga sa Panginoon ay yung puso mo. Sa oras na ito, i-open natin ang ating puso at isipan sa Panginoon. May mga times na wala ang Panginoon sa buhay natin. Dahil komportable na tayo na kumakain isang araw, kumakain 3 beses isang araw, meron tayong maayos na pamilya. Sa oras na ito, pausapin natin ang Panginoon. Kailangan kong magresponde kung ano ipinapagawa mo sa akin. Kung may gift ka na binigay ng Panginoon sa iyo, gamitin mo yun. Matagal nang sinasabi ng Panginoon yun. Matagal nang sinasabi ng pastor mo yun. Matagal nang sinasabi ng mga tao sa iyo na gift sa ganito, bakit hindi mo gamitin? Isisidya matanda na ako. Hindi ko na, mga yung kabataan na lang. Alang maya, alang matanda, alang bata sa Panginoon. Habang may nalalabi ka pang years sa buhay mo, bakit hindi mo gugulin sa Panginoon? Habang yung mga kabataan ay meron silang lakas, meron silang talents, meron silang katalinuhan, hindi excuse na kabataan sila, marami silang ma-improve. So right now, Lord, nandito po Panginoon kami. Nandito po Panginoon ang aking sarili. Gamitin mo po ako. Sa iyo po pasan. In any way, kahit ano, ino-offer ko ang aking buhay. Ino-offer ko ang aking sarili. Hindi ko kailangan maging mayaman para mag-serve sa inyo. Hindi ko kailangan maging pastor para makapag-share ako ng gospel. Hindi ko kailangan maging mayaman para makapagbigay. Wala pong excuse. Walang excuse sa pagsisilbi sa Panginoon. Sa oras na ito, kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, may gagawin ako, anak, sa buhay mo. Ito na yung time. Ito na yung time na mag-o-obey ako. Gusto mo maipanalangin ka, pumunta ka sa harap. Mayroong mga time na marami kang distraction sa buhay mo. Mahirap ang buhay. Iisipin ko pa nga kung paano ko makakakain 3 beses isang araw. Pero Lord, kahit na gano'n, susunod ako. Kasi i-open mo ang opportunity yun para sa akin. May time na wala akong trabaho. Hanap ka ng hanap, di ka makakita. I-open ng Panginoon ang opportunity na yun sa iyo. Ngayon. I-open mo lang ang puso. May mga time sa buhay mo na yung kasalanan mo, feeling mo na pakalaki. Hindi ka papatawarin ng Panginoon. Ito yung oras. Mayroong pag-ibig ang Panginoon. May grace ang Panginoon. Kakalimutin niya yan. Basta sumurrender na lang sa Kanya. Lord, nag-struggle ako sa ganitong area ng aking buhay. Huwag mong sarilinin, kapatid. Huwag mong sarilinin.
Nandiyan ang Panginoon. Nandito ang mga pastor. Ipapalalanin ka. Open ko po ang front sa inyo at kung gusto nyo ipanalangin namin kayo. Hindi po nakakaya yun. Yung reservation sa Panginoon. Ngayon, ang araw na ito ay makikita mo. Makikita mo ang gagawin ng pagpapala sa iyong Panginoon. Sumunod ka lang at tumunin sa ating Panginoon. Salamat. Bukan dong.
Bawal